Interested ba kayo sa gourmand na scent? Well, review natin tong Acro Bake Eau de Parfum. So, ito guys, yung box niya, okay? Ang simple. Sabi ko naman sa inyo, yung mga laging nanonood sa akin, bihira akong magpakita ng lalagyan ng pabango kasi parang waste of time. Kasi nandito kayo para sa description and sa experience ko dun sa pabango. So, yun yung pinaka-box. Meron pa siyang lalagyan sa loob na ganito and this is parang lata. Ang ganda guys! Ang simple lang pero ang ganda. Para siguro hindi mabasag yung pabango. Ang ganda, pinag-isipang mabuti. And eto yung pinaka-pabango. Actually, yung pinaka-lalagyan niya, para siyang pabango ng lalaki, yung pinaka-design. And I really like it kasi sobrang solid yung lalagyan niya. So, eto yung pinaka-pabango. Actually, ang simple nung bote. Parang gumastos sila dun sa may lalagyan. Ang bango. Meron siyang logo nung parang Acro dito. So, bago tayo mag-start, yung nasa lips ko, pinaghalo ko tong Clinique Chubby Stick na 08 Grape Up and then itong K-Palette na One Day Tattoo na Lip Tint Stick and this is in the shade 04. And yung nasa face ko, ngayon, i-mention ko na rin kung ano yung foundation or BB cream na ginamit ko. Ang gamit ko ngayon is itong Misha na M Perfect Cover na BB cream. Gaya na lagi kong ginagawa na ngayon, meron akong notes para hindi maaksaya yung oras ninyo guys. Actually, today, gusto kong mag-test ng iba pa sanang pabango. Gaya ng ginagawa ko before na spray ko na siya sa one arm ko while I do my makeup and then para sa dry down and then tsaka ko i-spray yung initial na spray sa isang arm pagka nag-start na ako ng video. Pero parang, I don't know, hindi ko na siya masyadong gustong gawin ngayon kasi mas preferred ko na yung pagka sa gabi, pagka yung relax na yung isip ko and mas nauupuan kong mabuti yung pabango sa skin ko, mas natetest ko siya. So, tignan natin kung gawin ko pa siya ulit one of these days. Kasi okay din naman siya. At least ma-wear test ko din naman yung pabango. But I don't know. Mas gusto ko na yung inuupuan ko na siya ng mas matagal. Although hindi naman maghapon, no? Sa gabi lang before ako matulog. So kaya madalas hindi ko masabi sa inyo kung gaano siya katagal sa skin. Kasi parang ilang hours ko lang siyang tinetest. More on yung amoy niya lang talaga doon ako nakafocus. So sa initial na spray, amoy lemon ginger strepsils without the medicinal part nung strepsils. So, wag kayong mapuput off dun sa description na yon, okay? Kasi magbabago pa naman siya. Parang yung boyfriend mong kahapon mahal ka pa, ngayon may kasama na siyang iba. Yung isang spray niya actually malakas and at one point, yung gingery na naaamoy ko, lalakas pa siya. Wala siyang ginger sa notes and medyo naaamoy ko din yung whipped cream pero ang weird kasi dapat mamaya pa siya lalabas dahil nasa mid or heart note si whipped cream. Actually, nung binabasa ko yung review nito, may iba ring nagre-review na yung heart note, mas una nilang naaamoy and then yung initial na spray or yung top notes, parang mas later pa nilang naaamoy. Ganun yung experience ko din sa kanya. Parang humahalo kagad yung nasa heart notes or yung nasa middle na note. Para dun sa mga first time na nanonood sa akin ngayon, ang pabango meron siyang 3 layers. Top note, yun yung initial na spray. Yan yung unang makakahila sa sa store pagka in-spray mo siya sa skin or in-spray nila sa hangin and then, ang bango nun, gusto ko na siyang bilihin. Pero wag kayong papaloko doon, okay? Kasi magbabago pa siya. Papasok pa si mid note. Yun naman yung sabihin nating after, I don't know, minsan 5 minutes, 30 minutes, depende sa skin, no, magbabago pa siya ng konti. Yun naman yung maaamoy mo. And then, yung base notes, yun yung medyo mas tatagal sa skin mo. So, mas maganda talaga, pag nagte-test kayo or nasa store kayo, may gusto kayong bilihin na pabango, i-test nyo muna sa skin ninyo. Sometimes, iba yung amoy ng pabango sa skin. Sometimes, iba rin naman yung amoy ng pabango sa damit. Parang may notes na mas lumalabas sa skin, may notes naman na mas lumalabas sa damit. So, ganyan yung pabango, okay? So, mga 5 minutes, tatamis na siya. Lalakas pa yung whipped cream, which I really love. Tatalunin naman niya yung parang ma-ginger na naaamoy ko kasi hindi ko masyadong gusto yun. Actually, most of the perfumes na may ginger na note or ma-gingery, hindi ko gusto but may mga ibang nakakalusot kasi hindi siya parang ginger na ginger sa ilong ko and sa skin ko. Pero, most of the time, pag sobrang ma-ginger nung pabango, hindi ko siya gusto. So, after niyang matalo yung ginger na note na naaamoy ko, lalo na siyang gaganda pag lumakas na yung praline
na note. At this point, mas mabango na siya and mas gusto ko na siya ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, kesa doon sa initial na spray kasi wala na yung ma-ginger na note and very yummy na yung amoy niya. Actually, ang weird kasi sa skin ko, nung tumatagal na, mas naaamoy ko yung rum. Nasa top note yung rum, guys. Dapat una mo siyang maaamoy. So, dapat nawala na siya, pero naaamoy ko pa siya. Pampasmooth siya actually nung mga notes, yung rum na note. Medyo boozy, creamy sweet na siya sa skin ko pagka medyo mas tumagal-tagal na siya. Sa dry down, sa ibang tao, they smell lemon cupcake, or tart lemon custard na may whipped cream, lemon shortbread, or lemon pie. Very gourmand talaga siya, guys. Sa skin ko, I smell a rum lemon caramel pie na may burnt sugar on top, tapos na-served siya with whipped cream. So, ang yummy niya. Just imagine, guys. Habang patagal ng patagal, mas pabango siya ng pabango, paganda ng paganda. Mas pasarap ng pasarap yung amoy niya. Gourmand na gourmand siya, as in gusto mo siyang kainin. Ito yung mga gusto ng pabango na amoy pagkain sila, guys. Now, sa skin ko, this is very sweet. So, I will save it sa burr season. Teka, ibalik ko lang yung cap para nakikita naman ninyo. Or sa tag-ulan, or pagka yung naka-aircon. Special event, sabihin na natin. Parang sa summertime, mas magiging malagkit yung feel nung tamis niya sa skin. But then again, depende sa body chemistry, guys, okay? Or you could also control your spray na lang. Pero kung talagang gusto mo siya, of course, you're free to wear it sa summer. Basta, yun nga, sabi ko kanina, control your spray lang. This is a unisex perfume. Kasi nga, amoy pagkain siya, guys. Although, parang mas maraming babae ang magkakagusto dito kasi matamis siya. College pataas, pwede. And I can see a student wearing this actually. Parang na-imagine ko may katabi ka sa jeep, naamoy mo siya, naamoy mo yung hangin. Sa office, medyo ingat lang kasi baka madaming magreklamo sa sweetness niya. Yung tamis niya kasi, pwede siyang ma-compare sa Baccarat Rouge 540. Pero guys, uulitin ko, sa skin ko to. Okay? Baka sa skin ninyo, iba siya. Baka mas matapang yung rum. Baka, alam nyo yon. I've also read na sa iba, mahina siya. Sa akin, yung isang spray, ang lakas niya, guys. Now, baka may magtanong kung alin yung mas gusto ko. Etong si Acrobake or si Kayaliam Pistachio Gelato. Na-mention ko kasi na gustong-gusto ko yon. I still prefer yung Kayaliam Pistachio Gelato 33. Tama ba? 33 ba yon? Kasi yon, hindi siya kasing lakas nito, okay? Ito malakas talaga. Kung gusto ninyong makatipid, mas tatagal to sa inyo kasi ito parang 1 to 2 sprays lang, amoy ka na. Again, depende sa body chemistry. Ang gusto ko kay Kayaliam Pistachio Gelato, all year round pwede siya sa weather natin sa Philippines. Matamis siya, gourmand siya, but it's not as sweet as this or as sweet as, sabi ko nga, maiko-compare siya kay Baccarat Rouge 540. So si Kayaliam Pistachio Gelato, maganda siyang introduction sa gourmand na perfume, yung hindi kayo matatakot. So this one, meron tong whipped cream and I think may whipped cream din si Kayaliam Pistachio Gelato, but si Kayaliam meron siyang marshmallow na note na I think wala dito, kaya gustong-gusto ko si Kayaliam Pistachio. And somewhat woody kasi siya, ang strong ng woody na note niya. Na amoy ko yon nung tinetest ko, hindi ko lang na-note dito and naaamoy ko pa rin ngayon dito sa bottle. Sa Kayaliam Pistachio Gelato, everything is parang soft. So actually kahit ipaligo mo siya sa katawan mo, hindi siya ganun katapang. Ayun lang, kung gusto mo nung amoy na amoy ka, that's not for you kasi hindi siya super lakas. Kung nasa healthcare kayo na kind of work, pero gusto ninyo ng something gourmand na hindi nakakaumay, hindi nakakatakot gamitin, use the Kayaliam Pistachio. But, kung nasa healthcare naman kayo na klase ng work and ang tagal ng shift ninyo and gusto ninyo isang spray lang and amoy na kayo, well, try itong Acro na bake. So, try this if you love etong bake, a gourmand perfume. Actually, kung gusto mo si Baccarat Rouge 540, magugustuhan mo din to, I think. And kung gusto mo si Baccarat Rouge 540 but ayaw mo na siyang gamitin kasi madami ka ng kaamoy, try this. Kasi although parehas silang matamis, hindi sila parehas na parehas
Kasi si Baccarat Rouge 540, amoy sa akin, sugar na sugar siya eh. Burnt sugar, sabihin na natin. Ito kasi, medyo mas amoy pagkain naman siya compared kay Baccarat Rouge 540, pero nasa same vein silang dalawa. So, ayan na guys, yung review ko nitong Acro Bake. Ano yung favorite ninyong Gourmanda perfume lately? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!